Biblia ang sasagot, itanong mo kay Soriano, ang kapayapaan po ng Diyos Ama at ang ating Panginoong Jesucristo ang sumainyo sa gabi ito. Sa araw na ito, anong oras man po kayong datna ng ating pong Bible exposition sa iba't ibang dako ng ating pong mundo na ginagalawan, Pilipinas at sa ibayong dagat. Tayo napapakinggan sa iba't ibang dako ng bansa at sa iba't ibang dako ng mundo, sa abroad, sa pamamagitan po ng internet at ng satellite system na atin pong ginagamit upang maibahagi po namin sa inyo ang aming pananampalataya sa loob ng Iglesia ng Diyos. Pero also, maraming salamat po. At itong isang mabuting pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos na makapakinig ng kanyang mga katwiran sa pamamagitan po ng mga talatang binabasa ng kapatid na Eli Soriano sa banal na kasulatan upang maipakilala sa atin yung mga aral ng Diyos na dapat nating sampalatayanan. Lalo't higit ngayong mga panahong ito na kailangan po natin ng gabay ng Panginoon na marinig natin yung lahat ng mga bagay na gusto niyang maintindihan natin. At sa pagkakataong ito po, ay pinagkakaloob namin sa inyo si kapatid na Eli Soriano. Kapatid na Eli, magandang araw po sa inyo. Magandang araw po mga kababayan sa iba't ibang lugar dyan sa ating bansa. Ganon din sa abroad. Lahat po ng nakamonitor ngayon, pati doon sa ating website, sana pakinabangan po natin ang ating pag-uusap na gagawin sapagkat napakahalaga po ngayon mga kababayan na tayo ay magkaroon ng, kung tawagin po yun ay spiritual awakening o pagkagising sa mga bagay na espiritual. Pakibasa mo kapatid na Daniel yung 15:34 ng unang Korinto. Gumising kayo ng ayon sa katwiran at huwag mangagkasala sapagkat may mga ibang walang pagkakilala sa Diyos. Sinasabi ko ito upang kayo'y kilusing sa kahihiyan. Alam niyo po yung sinasabi ni Pablo na yun na gumising kayo ng ayon sa katwiran at huwag kayong mangagkasala. Meron kasing mga taong natutulog sa katwiran. Wala silang kamalayang espiritual. Lalo na po yung mga hindi naniniwala sa Diyos. Kung maiisip po ninyo, lumindol sa Haiti, tapos nagkaroon ng tidal wave sa Haiti. Pagkatapos nagkaroon ng epidemya ng cholera. Kung saan libu-libong tao doon ang namatay, daang libo. 222,000 mahigit. 222,000 people perished in the earthquake in Haiti. Itong mga bansa ngayon na tinatamaan itong mga natural calamities na ito. Ang Haiti po ay isang bansa na karamihan ay nagpa-practice ng espiritismo, sumasamba sa mga idolo. Yung iba dyan hindi naniniwala sa Diyos ng Israel. Kaya kung pag-aralan ko, siguro isang paraan ng Diyos yan para magising yung taga-Haiti. Ganon din yung kamakailang nangyari rin naman sa Thailand. Yung namang mga taga-Thailand, hindi rin naniniwala karamihan dito sa Diyos. Meron silang kani-kanilang mga Diyos, lalo na yung mga nagpa-practice ng Budismo. Hindi sila naniniwala sa Panginoong Hesus. At ito namang Japan, ayon sa ulat, ito ang isa sa mga bansang may pinakamataas na porsyento ng ateista, yung mga hindi naniniwala sa Diyos. Pinag-aaralan ko po itong mga bansang sinasapit nitong matitinding ganitong kalamidad. Ito yung mga bansang hindi kumikilala sa Diyos. Mga bansa na ang karamihan sa tao
Ang hinahanap ay puro bagay na panlupa. Mga busy-busy sila sa pagkita ng pera, buhay material, buhay dito sa mundo. Nawawalan sila ng interes doon sa mga bagay na espiritual. Kaya sinabi ni San Pablo noong una na magsigising kayo ng ayon sa katwiran at huwag kayong mangagkasala sapagkat may mga ibang walang pagkakilala sa Diyos. So yung pong kawalang kamalayan sa katwiran, yun ay dahil sa hindi pagkakilala sa Diyos. Merong mga tao na hindi kumikilala dun sa tunay na Diyos. Basahin natin ang 4:8 ng Galacia. Gayunman, ang panahong yaon, sa hindi ninyo pagkakilala sa Diyos, kayo'y nasa pagkaalipin ng sa katutubo ay hindi mga Diyos. Ayun, merong mga taong nasa pagkaalipin ng mga hindi tunay na Diyos. Marami pong bansa ngayon ganyan. Kaya ang isang dahil kung bakit dumadating itong mga natural calamities, may mga bansang ang dinidiyos hindi yung tunay na Diyos, kagaya niyang Hapon. Ang napakarami dyan, si Buddha ang dinidiyos, ayaw kumilala kay Kristo. Tapos napakarami rin ng porsyento ng Hapones na hindi naniniwala sa Diyos. They are totally ignorant of God. Kaya siguro ganyan ang nangyayari sa mga bansang ito. Kung ano-anong mga uri ng bansa itong sinasapit nitong ganitong matitinding kalamidad. Ang nakita kong dahilan, yung hindi pagkilala sa Diyos. At yung iba namang may Diyos, hindi naman tunay na Diyos. Basahin natin ang 1:21, 23 at 25 ng Roma, kapatid na Daniel. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkus ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatwid, at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. At pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira, ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira, at ng mga ibon, at ng mga hayop na may 4 na paa, at ng mga nagsisigapang, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang, na siyang pinupuri magpakailanman. Siya nawa. Maliwanag po na mayroong mga tao, pinalitan nila yung katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. They have changed the truth of God into a lie and worship and serve creature more than the Creator. Linibere ing katotohanan ng Diyos king metong akalaraman at simbande at siwan ing lelangan kesaking linalang. Sabi po doon sa isa pang Biblia, kay niyana ang kamatuuran sa Diyos, giilisan nila sa bakak o gipalabi nila ang pagsimba o pag-alagad sa mga binuhat kaysa magbubuhat. Nga mao ang dalayegon sa walay katapusan. Amin. Sabi sa Bicol, ulita rinibayan ninda ang katutuhan nin Diyos kan kaputikan. Asin sinda nagsamba, asin naglingkod sa mga nilalang, asin bakong sa kaglalang, na siya pinagumao sagkod lamang. Out pa. Yan ang dahil kung bakit merong mga taong gusto ng Diyos magising sa katotohanan, mga kapatid. Kasi imbis na paglingkuran ng Diyos, kung sino-sinong mga hindi tunay na Diyos ang pinaglilingkuran. Ang ating mundo po ngayon nakagumon sa paglilingkod sa hindi tunay na Diyos. Si Buddha kasi, tao rin yun eh. Hindi naman Diyos yun.
Si Maria, tao rin yun. Yung mga apostol, tao rin yun. Merong mga deboto ni Maria, deboto ni Pedro, deboto ni San Isidro Labrador, merong deboto ng kung sino-sinong mga santo. Meron namang bansa ang sinasamba, yung baka, hindi nila kinakain sa India, sinasamba naman, mga elepante. Yan pong lahat ay kasuklam-suklam sa Diyos sapagkat sasamba ka sa elepante. Ano ba yung elepante para sambahin? Para baka. Kumakain lang ng damo, sasambahin mo. Mas mataas pa nga ang stature ng tao kaysa sa baka eh. Ba't naman ikaw sasamba sa baka? Sabi nga dun sa pasyon, dapat na maghinanakit ang Diyos poong marikit. Gintot pilak yamang munti, sa'yo'y di ipinagkait, kay Baal mo pinagsulit. Kanyo? Si Baal, Diyos-Diyusan. Ribulto. Naghihinanakit, nagseselo sa Diyos. Ang siyang lumikha sa'yo, binigyan ka ng ginto at saka pilak. Tapos yung pilak at ginto binigay sa'yo, kay Baal mo ino-offer sa Diyos-Diyusan. Sabi ni Pablo, pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Naglingkod sila sa nilalang kaysa sa lumalang. Pinalitan nila yung kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng katulad ng larawan ng tao na nasisira. Kita niyo yun? Linibereng katutuanan ng Diyos. Ang ligaya na ng Diyos ay masisira. King kalupa ng meto nga larawan na ng taong masisira. Sa Ilocano ang pagkakasabi ron. Ket sinuktanda ti dayag ti Diyos adi agrupsa. Iti kaasping tiladawan ti tao nga agrupsa. Ayun. Sa English, ang sabi, and change the glory of the incorruptible God into an image made like to corruptible man. Sabi sa Spanish, itrocaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Sa Portuguese ang sabi, mudara na gloria de Dios incorruptível en semelhança da imagem de homem corruptível. Yun. Yan po ang ginagawa ng tao ngayon. Kung alin yung mali, yun ang ginagawa. Bakit ka sasamba sa mga baka, sa mga elepante? Ba't ka sasamba sa tao, kagaya ni Buddha, ni Maria? Hindi sinasamba yan. Hindi dapat na tayo lumuluhod yan. Lalo na yung sa mga idolo, yung mga inukit ng kamay ng tao. Basahin nga natin, kapatid na Daniel, yung 5:7 ng Deuteronomio. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan na kawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibughuing Diyos na aking dinadalaw ang kasamaan ng mga magulang sa mga anak sa 3 at sa 4 na salin ng nangapopoot sa akin. Nakita nyo? Nagseselos ang Diyos naninibugho. Tama yung sabi ng Pasyong Katoliko Dapat na maghinanakit ang Diyos poong marikit. Ginto't pilak yamang munti, sa'yo'y di ipinagkait, kay Baal mo pinagsulit. Lalong dakila ang sala ng tanang anak ni Eva,
Anaking idolatria, kahit ano'y sinasamba, pinaparang Diyos nila. Ayun. Yun ang sinasabi sa pasyon, binabasa pag mahal na araw ng Katoliko. Hindi lang nila inuunawa yung pasyon, sabi, lalong dakila ang sala, malaking kasalanan ng tanang anak ni Eva. Anakin ay idolatria, kahit ano sinasamba, kahit ano, kahit kalendaryo, lalagay sa dingding, luluhuran na. Kahit bato, kahit kahoy, alam nyo kung Biblia pag-uusapan mga kapatid, doon sa Gawa 17:29, pakinggan nyo nakasulat. Yamang tayo nga'y lahi ng Diyos ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Kahit isipin lang, hindi nga natin dapat isipin may pagka-Diyos yun eh. Yung bato, yung pilak, yung ginto, yung kahoy, yung styrofoam, plastic. Makakita ka ng plastic na kapirasong maliliit. Lalagay sa taxi, lalagyan ng bulaklak. Yung kalendaryong galing sa inchik, lalagay sa kwadro, lalagay sa bahay, sa dingding, lalagyan na ng kandila. Luluhuran na. Lahat po ng yan nakakapagpahinanakit sa Diyos. Sana mapansin ninyo yung mga sinasabi ko. Nasa pasyon po yan Dapat na maghinanakit ang Diyos na poong marikit, ginto, pilak, yamang muntik, sa'yo'y di ipinagkait, kay Baal mo ipinagsusulit. Yan. Kaya malaking kasamaan sa Diyos yan Kung sino-sino niluluhuran natin. Umpisa na tayo, baka magalit natin yung mga iba. Sige po, umpisahan po natin agad. Pasig City muna po tayo. Narito po ang unang magtatanong dito sa Pasig, si kapatid na Dencio Sarmiento. Magandang gabi po. Ang tanong ko mababasa ho ba sa Biblia na si Kristo umiiral na bago lalangin ang daigdig? Salamat po sa pagdalo, kapatid na Dencio. Yung tanong nyo, sinabi po yan ni Kristo mismo Basahin po natin ang 17:5 ng Juan. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ayun. Luwalhatiin mo ako ang wika sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanlibutan ay naging gayon. So si Kristo po pala, nagtamo na ng kaluwalhatian sa Ama, bago pa ang sanlibutan ay naging gayon. Marami pong talata sa Biblia na nagpapahiwatig ng kanyang pag-iral bago pa tayo naging tao. Basahin natin ang Juan Kapitulo 8. Ganito po ang sabi ng Panginoong Hesus sa 40. Datapwat ngayoy pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Kung siya po'y gustong patayin ng mga Hudyo na binabato siya, ay sabi ni Kristo, ngayon pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. So, meron siyang sinasabing ito'y hindi ginawa ni Abraham. Bakit sinabi niya, yung ginagawa nyo, hindi ginawa ni Abraham yan? Na nakita nyo ko, pinagsisikapan nyo kung patayin ngayon na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan. Kasi kaya po sinabing ngayon, nagkatawan tao siya ngayon Nung panahon na yon, ang ibig sabihin ni Kristo, nasa panahon siya ng pagkakatawan tao noon Basahin natin ang Filipos 2:5.
Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Maliwanag na maliwanag po yung sinasabi na yon na siya bagaman nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Bagkus, hinubad niya ito, nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. So nakitulad siya sa mga tao. Kaya nung panahong nasa pagkakatawan tao siya, sabi niya, ngayon pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong nagsasaysay sa inyo ng katotohanan. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Bakit? Kasi yung ngayon, panahong nasa pagkakatawan tao siya. Pero nung panahon ni Abraham, hindi pa siya nagkakatawan tao noon. Kalululuhan niya si Abraham bakit hindi ginawa ni Abraham yun? Sabi niya, basahin natin ang 8:56. Nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw at nakita niya at natuwa. Sinabi nga sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo si Abraham? Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham ay ako nga. Ayon, yun pala ang ibig sabihin niya na hindi ito ginawa ni Abraham. Alin yung hindi ginawa ni Abraham? Yung ginagawa ng mga Hudyo na nung makita siya, papatain siya. Kaya hindi pala ginawa ni Abraham yun, ang sabi po sa Biblia, nakita ng inyong amang si Abraham ang aking araw at nakita niya at natuwa. So, ang sagot ng mga Hudyo, wala ka pa 50 taon nakita mo si Abraham. Ano sagot ni Kristo? Consistent yung sagot niya. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham ay ako nga. Basahin nga natin sa English kung paano in-translate yan. Your father Abraham rejoiced to see my day. He knew I was coming and was glad. The Jewish leaders, you aren't even 50 years old. Sure you've seen Abraham? Jesus, the absolute truth is that I was in existence before Abraham was ever born. Ayun. Sinasagot yan sa atin yung katanungan ng kapatid na umiiral na ba si Kristo bago pa ipanganak sa laman? Ang sabi sa Biblia, bago pa nilikha ang daigdig, sabi po sa Biblia, bago pa ipanganak si Abraham, ay ako nga sa Biblia. At doon sa Living Translation ay, the absolute truth is that I was in existence before Abraham was ever born. Kaya kung maiintindihan po natin, kapatid, na nung si Kristo'y nagkatawang tao, gusto siyang patain ng mga Hudyo, sabi niya, ngayon, nung panahon na yung nasa katawan tao siya, ay pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Nung nakalipas, hindi ginawa ni Abraham yon. Nakita niya ang aking araw, natuwa siya. Sagot ng mga Hudyo, wala ka pa 50 taon, nakita mo na si Abraham? Sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. Ibig sabihin, bago pinanganak si Abraham, nauna na siyang ipinanganak. Bago ipinanganak si Abraham, ako nga. Nauna na siyang ipanganak kaysa kay Abraham. Sino naman ang nanganak? Sa 2:7 ng awit. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Ayon, sa araw na ito ay ipinanganak kita. Sasaysayin ko ang pasya, sabi ng talata. Ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay pinanganak kita, sabi ng Panginoon sa akin. Sabi niya. Sino ba yun? Sa 5:4 ng Hebreo.
At sino man ay hindi tumatanggap sa kanyang sarili ng karangalang ito, liban na kung tawagin siya ng Diyos na gaya ni Aaron. Gayon din, si Kristo man ay hindi nagmapuri sa kanyang sarili upang maging dakilang saserdote, kundi yaong sa kanya ay nagsabi, "Ikaw ay aking anak, ikaw ay aking naging anak ngayon." Si Kristo pala pinagsasabihan no, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak, ikaw ay aking naging anak ngayon. Eh kailan po ba nangyari yan na ipinanganak ng Ama ang Kristo? Ang mismong Ama ang nanganak. Kailan po ba nangyari yan? 34 ng Kawikaan. Sino ang sumampa sa langit at bumaba? Sino ang pumisa ng hangin sa kanyang mga dakot? Sinong nagtari ng tubig sa kanyang kasuotan? Sinong nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan? At ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman? Bago pa pala itinatag ang lupa ay meron ng anak yung nagtatag ng lupa eh. Sino ang nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan? At ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman, sabi sa Biblia. So sa panahon pa nung una, ay meron na pong tinatawag na anak ng Diyos. At yun ang sinabi ni Juan sa 1:14 ng Juan. Basahin natin. At nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatiang gaya ng sabugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Ayun, nakita namin ang wika ang kaluwalhatian niya nung berbo. Gaya ng sabugtong ng Ama. Yung bugtong ng Ama, yung ipinanganak ng Ama. Kaya nga bugtong na anak ng Diyos eh. Kaya po nangyaring bugtong siyang anak ng Diyos, siya lang ang kaisa-isang umiiral na ipinanganak ng Diyos. Bakit ipinanganak ng Diyos? Mismo ang Diyos ang nagluwal sa kanya eh. 1:18 ng Juan. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa kanya. Ang anak pala'y galing sa sinapupunan ng Ama eh. Sa umpisa, nasa sinapupunan siya ng Ama. Kaya sabi ni Juan, nang pasimula ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Ito rin ang pasimula ay sumasa Diyos. Nasa sinapupunan pala ng Ama eh. Ang katunayan na siya ay galing mismo sa Ama, basahin natin yung, para lang yung galing si Eva kay Adan, sa tadyang ni Adan. Si Kristo naman, nasa sinapupunan ng Ama, umiiral na kasama ng Ama sa walang hanggan, tapos iniluwal ng Ama mula sa kanyang sinapupunan. Kaya nagkaroon siya ng sariling kalagayan. Ang tawag sa kanya ngayon, bugtong ng Ama, anak ng Ama. O anong katunayan yan sinasabi ng banal na kasulatan na yang anak ay galing talaga sa Ama. Basahin natin ang 3 ng Juan. Ito po ang nakasulat. Si Jesus, sa pagkatalastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay, at siya'y nanggaling sa Diyos, at sa Diyos din paroroon. Ayun, nanggaling siya sa Diyos. Hindi ba kagaya ng tao, galing sa alabok, uuwi sa alabok, pero ang Kristo, nanggaling ang wika siya sa Diyos din siya paroroon. Kasi ang Diyos mismo nga ang pinanggalingan niya nang galing siya sa sinapupunan ng Ama. Yun ay, kung naiintindihan po natin, kapatid, ang ibig sabihin, hindi pa ginagawa ang mundo, umiiral na nga siya dahil mismong galing siya sa sinapupunan ng Ama. Yun po ang sagot dun sa tanong mo, kapatid na Densyo. Kapatid Nelly, kasi sinabi nyo kanina, nasa sinapupunan ng Diyos. Sa 1:18 yun, di ba? Pakiulit nga po yung 1:18 ng Juan. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa kanya. Yan po ang talatang binasa. Ngayon po, sinundan nyo, Brother Eli, na siya ay pinanganak ng Diyos at sinasabi nyo, siya ay nasa sinapupunan ng Diyos, nangangahulugan po may matres ang Diyos.
Pinanganak po nandiyan, nasa sinapupunan eh. Yun ang pagkakaintindi niyo. Ang nakalagay po sa Griego na Biblia, yung sinapupunan, hindi po matris. Kasi, hindi na, kapag ka siguro babae, pwede na sabihin ang sinapupunan ng babae, matris. Ano po? Pero ang nakalagay po sa Griego, yung bosom. Bosom. Alam nyo, si Abraham may bosom po May kolpos. Basahin natin ang 7:5 ng Hebreo. At katotohanan, ang mga sa anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote ay mayroong utos na kumuha ng 10 bahagi sa bayan ayon sa kautusan. Sa makatwid ay sa kanilang mga kapatid, bagamat ang mga ito ay nagsilabas sa mga balakang ni Abraham. Dito po ginagamit yung salitang balakang ni Abraham. Yung palang mga anak ni Levi, nanggaling pala yon sa balakang ni Abraham. The loin of Abraham, ang sabi doon. Alam niyo po kapatid, ang babae po may matris. May matris. Tama po yung sabi niyo, may matris ang babae. Pero pag lalaki po, ang pinanggagalingan ng material na chromosomes para makabuo ng isang tao, yung nanggagaling sa lalaki, nanggagaling yon from the loins. Yung internal part ng lalaki kung saan nanggagaling yung kanyang procreative power. Doon nagpo-produce ng sperm cells As early as 400 years before, yung lahi ni Levi nasa balakang na ni Abraham. Ngayon, yung ama naman, nang ipanganak niya yung anak, ang sabi sa Biblia, galing naman yung anak sa sinapupunan ng ama. Hindi po sa matris, sa bosom of the father. Sa bosom po nakalagay. Kasi ang banggit nyo, sinapupunan. Hindi ba sinabi nyo, nasa sinapupunan. Po kapatid, hindi ko po banggit yun. Sa Biblia po yun Yung salitang sinapupunan, banggit po ni Juan yun. Huwag niyo pong iparatang sa akin na banggit ko yun. Ngayon, nililiwanag ko lang sa inyo, yung itinranslate sa Tagalog na sinapupunan, hindi po matris yun. Yun po sa sa Greek ay yung kolpos. Tawag po doon ay sinapupunan sa Tagalog. Hindi po ako may sabi nun, kapatid. Kayo naman ang may sabi ng matris. Yung salitang sinapupunan ay banggit po sa Bibliang Tagalog. At ang sabi po sa English, bosom of the father. Ayun. Yung bosom pala, yun pala yung sinabi sa Tagalog na sinapupunan. Ngayon, sabi nyo, matris. Kayo po may sabi ng matris. Ang may sabi ng sinapupunan, ang Bibliang Tagalog. Ang sabi naman ng English, bosom. Ang sabi naman po sa Griego na original na wikang ginamit ay kolpos. Wala po kayong dapat na ibalik sa aking kahit anumang sisi. Sinasabi ko lang po yung nasa Biblia. Salamat ka, brother. Kasi ang banggit nyo, pinanganak kita ngayon, sabi ng Diyos. At si Panginoon si Seto Cristo galing sa sinapupunan ng Diyos. Paano kasi ang sinapupunan, hindi ho talaga sa loob ng katawan ng Diyos ang ibig sabihin, kundi nasa gitnang parte ng katawan po ang sinapupunan. Tama po ba yun? Yung nasa parting gitna, yun po ang bosom o sinapupunan. Yung pong pagkakabanggit ng bosom sa Biblia kasi kapatid, kung atin pong titignan sa wikang English, yung bosom, sa kahulugan po niyan sa pinakamahuhusay na diksyonaryo. Pagka po lalaki, yan po'y dibdib Yan ay dibdib the chest of a man. Yun po ang prepared meaning ng salitang bosom. The chest of a man or a woman. Pati nga yung babae, hindi rin matris yung bosom Ang nakalagay sa woman's breast, yung bosom is a woman's breast, the breast of a woman. Ayun.
Kaya yung bosom po, miski pala sa babae, sa diksionaryong Ingles, hindi rin matris yun. Yung bosom sinapupunan, yung breast, yung dibdib. Yun po ang sabi sa diksyonaryo ng mga tao. Pero kung sa English po natin kukunin yung salitang bosom, kung sa Biblia natin kukunin, ang sabi dun sa 13:3 ng Juan, si Kristo'y nanggaling sa Diyos at sa Diyos din siya paroroon. So yung salitang nanggaling sa Diyos, ang original essence ng kalagayan ni Kristo galing po sa Ama. Hindi po natin siguro kayang ipaliwanag kung ano ba sa party ng Ama, kung ano yun eh. Wala tayong definite na kagaya kasi halimbawa kapatid sa Biblia kasi wala akong nababasang ang Diyos may tuhod. Wala pa akong nabasa nun. Ewan ko kung may nabasa na kayo. Pero ako nabasa ko, ang Diyos may puso, may ilong, may mata, may tenga, may kamay, may daliri. Kaya nga yung 10 utos ay sinulatan ng bato ng daliri ng Diyos. Yun ang mga given parts of God sa Biblia. Ngayon, yung bosom, isa po yun sa sinasabing parte ng kalagayan ng Diyos. Pero wala po tayong ideya kung in which part, saan ba yun? Kung ilalagay natin ang ating thinking sa isip ng isang tao, ang dibdib natin, eto eh. Hindi naman dito nang gagaling ang bata eh. Yung dibdib eh. Siyempre, galing nga, sabi nyo nga, galing sa matris eh. Pero ayoko naman po lagyan ng Diyos ng matris kasi ang nakalagay sa Biblia, galing sa bosom. Maglalabag naman po tayo sa Biblia noon. Yun, kaya po ganun ang sagot ko sa inyo. Kaya ayoko po nung lalagyan ko ang Diyos ng matris, kapatid. Pasensya na kayo. Wala po ako nabasang ganon. Kaya nagtanong lang po ako. Ngayon po, isang tanong pa. Yung sinabi nyo, si Kristo ay Diyos. Diyos sa Juan 1:1, may nabanggit kayo kanina si Kristo rin ay Diyos. Yung verbo ay Diyos. Paano po yun? Magiging dalawa ang Diyos. Napakaganda po nung tanong mo, kapatid. Alam ko, nanggagaling yan sa isang kaisipang nagsusuri. Alam nyo, kapatid, sa maraming mga pagkakataon na sa Biblia, kung babasahin natin, ang Kristo po ay tinatawag na Diyos eh. Tinatawag po siyang Diyos. Kaya po sinasabi kong ang Kristo sa maraming pagkakataon ay tinatawag na Diyos, gaya po nung sabi ng Ama doon sa 1:8 ng Hebreo, tungkol sa anak ay sinasabi. Ang nagsasabi po kasi nito ang Ama eh. Tungkol sa anak ay sinasabi. Umpisa, tungkol sa mga anghel, sinasabi niya, ang mga anghel niya hangin, at ang kanyang mga ministro, ningas ng apo. Yan ang sabi ng Ama tungkol sa mga anghel. Sinasabi ni Pablo. Pero pagdating sa anak, tungkol sa anak, sinasabi, ang nagsasabi naman dito yung Ama, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman. At ang setro ng katwiran ay ang setro ng iyong kaharian. Tapos sa 9, inibig mo ang katwiran at kinapuotan ang kasamaan. Kaya't ang Diyos mo ay nagbuhos sa iyo ng langis ng kasayahang higit sa iyong mga kasamahan. So, mismong ang Diyos ang nagsasabi sa anak, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman. Ang sabi po ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Gaya nung sabi niya tungkol sa mga anghel, na sila naman ay hangin at mga ningas ng apoy ang kanyang mga ministro. Ngunit tungkol sa anak, sinasabi, ang iyong luklukan, O Diyos. Ngayon, ang nagiging problema po sa iba, pwede ka magkakadalawa ang Diyos dahil ang Ama ay Diyos, tapos yung anak ay Diyos. Kasi po, kapatid, sa naturalesa at maging sa espiritual, yung espiritu, nanganganak po yun, espiritu rin eh. Yung espiritu, nanganganak, espiritu rin. Basahin natin ang Juan, Kapitulo 3 at versikulo 6.
Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. Ang Diyos po ay espiritu. Kung yung laman makakapanganak, lalo na pong makakapanganak ang espiritu, kapatid. Kasi sabi ng Biblia, ang ipinanganak ng laman, laman nga. Ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. So ang espiritu po pala nanganganak. Kaya ang Ama, kung tawagin sa Biblia, Ama ng mga espiritu. Kasi pwede namang manganak ang Diyos eh. Ang espiritu pwedeng manganak. Kasi ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga, ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang espiritu po, nanganganak. Ang laman, nanganganak. Anong katunayang makakapanganak nga ang espiritu? Doon sa awit po, ganito ang sinasabi doon, kapatid. 94:9 ng awit. Siyang lumikha ng pakinig, hindi ba siya makakarinig? Siyang lumikha ng mata, hindi ba siya makakakita? Nagtatanong po ang Biblia at madali namang sagutin. Yung lumikha ba ng pakinig, hindi ba pwedeng makapakinig yun? Kaya nga ho nakagawa ng pakinig yun o ng tainga kasi siya mismo marunong makinig eh. At siyang lumikha ng mata, hindi ba siya makakakita? Abe, kaya nga tayong tao na may mata. Nakagawa tayo ng mata rin eh. Yung camera parang mata yan eh. Modelo ng mata yan eh. Eh lalo na yung pinanggalingan ng mata natin, pwede ba naman siya ang gumawa ng mata, hindi siya makakita? Eh ano ibig ko sabihin? Eh siya gumawa ng matris eh. Pwede ba siyang hindi makapanganak kahit wala siyang matris? Di ba gano'n ano? Kaya ang Diyos, hindi po imposibleng ang Diyos manganak at magkaanak. Ayan. Ako po naniniwala, ang Diyos hindi ipinanganak. Yung Ama, hindi po pinanganak yun kasi wala pang kahit ano, nandun na siya. Kaya hindi siya pinanganak. Kaya nga, itutulak ko dun sa aral katoliko na si Maria ina ng Diyos eh. Kasi wala namang ina ng Diyos sa Biblia. Kasi ang Diyos talaga hindi pinanganganak. Nasa Biblia po ang espiritu, nanganganak eh. Pwedeng manganak ang espiritu. Ngayon, on that line of thinking, kapatid, kung ang Diyos ang nanganak, di pwede naman nating tanggaping ang katotohanan eh, ang Kristo na ipinanganak ng Diyos ay Diyos. Parang yung tao nanganak, tao ipinanganak. Kahit nga itsura pang kalabasa eh, tao pinanganak eh, tao pa rin yun eh. Hindi ba yung may mga pinagli sa iba-ibang ano eh, parang hindi itsurang tao eh. Kagaya nung nakikita ko sa Discovery Channel, yung Elephant Man, mukha siya talagang elepante. Elephant Man, kasi pinagli yata sa elepante yun. Ang gusto yatang kainin ng nanay niya, nung kasalukuyan naglili, yung ano ng elepante, yung trompa ng elepante. Eh, ganun lang narinig ko. Ewan ko kung chismis yun. Nung lumabas yung bata, mukhang elepante. Pero, kung tao ang nanganak, kahit mamukhang elepante, tao pa rin yun eh. Nagsasalita nga eh. Elepante naman, wala pa akong nabalitaan sa tanda ko ng ito. Wala akong nakabalitaang elepante nagsasalita eh. Buti pa nga yung mayna at saka loro nagsasalita eh. Pero elepante, wala pa akong nabalitaang nagsasalitang elepante. Eh, ang Diyos eh nung manganak, alam nga namang yung Diyos eh nanganak, eh siya mismo ang nanganak, galing sa sinapupunan niya, tapos sasabihin natin, hindi Diyos. Ang Kristo po'y tinatawag sa Biblia sa maraming pagkakataon na Diyos. Yon. Wala naman pong problema kasi hindi naman hadlang sa katotohanan, kapatid, na ang anak ng Ama, ipinanganak ng isang espiritu, paniwalaan nating tinatawag na Diyos. Sabi ng Ama kasi, ikaw ay aking anak. Ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman. Ang tinutukoy si Kristo. Yun po ang nasa Biblia na aming pinaniniwalaan, kapatid. Okay po. 1:8. Tama ho ba ang sali nun ang banggit ang iyong luklukan? Opo, mas tama po yun, kapatid, kaysa sa iniisip na sali na ang iyong luklukan ay Diyos. Hindi po pwedeng sa kanyang kalagayan si Kristo, upuan niya ang Diyos. Para sabihin, ang iyong luklukan ay Diyos. Malaking kabastusan naman lalabas na uupuan mo ang Diyos. Ang Diyos ay hindi luklukan.
Ang Diyos po hindi luklukan, ang Diyos ay nakalukluk din. At si Kristo naman nakalukluk sa kanan ng Diyos. Hindi yung Diyos mismo ang niluklukan niya, yung kanan. Ang kahulugan ng kanan sa Biblia, yun po yung karangalan. Basahin natin yung 8:1 ng Hebreo. Ang kinauuwian nga ng mga bagay na aming sinasabi ay ito. Mayroon tayong isang dakilang saserdote na nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan sa mga langit. Kanan ng luklukan ng karangalan. Ang amay nakaupo sa karangalan, sa kanan ng luklukan, may isa pang luklukan. At yun nga ang kinaluluklukan naman ni Kristo. Hindi siya sa Diyos nakaluklok. Basahin natin sa 110:1 ng awit. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan hanggang sa aking gawing tungtungan mo ang iyong mga kaaway. Ayon. Sinabi ng Diyos kay Kristo, Panginoon ko, sabi ni David, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan. Hindi naman sinabing, upuan mo ko. Ang pangit nun. Kasi para sabihin natin ang tamang translation ang iyong luklukan ay Diyos. Ang karamihan nga sa English translation, hindi naman ganun Thy throne, O God, is forever and ever. Thy throne, O God, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman. Ipinaghanda kasi ng Diyos na luklukan yung kanyang anak sa kaharian ng langit. Kaya nga yung ina nung mga dalawang alagad Panginoon, hihiling kami sa'yo. Kung pwede, sabi niya, pag upo mo sa iyong kaharian, itong aking dalawang anak, paluklukin mo sa kaliwa at sa kanan mo. Abe, imposible ang hinihingi mo, sabi ni Kristo. Bakit? Ang upuan ni Kristo, nasa kanan siya ng Ama. Pagka pinalukluk mo yung dalawa dun sa kanan at kaliwa ni Kristo, maalala nyo si Kristo yung luklukan niya sa Ama. Magkakaroon ng pagitan tao. Basahin natin yung sa Mateo 20. 20. Nang magagayoy, lumapit sa kanya ang ina ng mga anak na lalaki ni Zebedeo, nakasama ang kanyang mga anak na lalaki na siya'y sinamba, at may hinihinging isang bagay sa kanya. At sinabi niya sa kanya, ano ang ibig mo? Sinabi niya sa kanya, ipag-utos mo na itong aking dalawang anak ay magsiupo, ang isa sa iyong kanan at ang isa sa iyong kaliwa sa iyong kaharian. Ngunit sumagot si Jesus at sinabi, hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Mo nalalaman yung hinihingi mo, babae. Hindi mo alam yan. Kasi, ako'y nakaupo sa kanan ng luklukan sa langit. Papapaupuin mo sa dalawang anak mo sa kanan at kaliwa. Ako'y magkakahiwalay kami ng Ama. Masisira ang setup sa langit. Basahin natin yung setup. Sa Apokalipsis 4:1. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako, at narito ang isang pintong bukas sa langit. At ang unang tinig na aking narinig na gaya ng sapakakak na nakikipag-usap sa akin ay sa isang nagsasabi, umakyat ka rito at ipakikita ko sa iyo ang mga bagay na dapat mangyari sa haharapin. Pagdakay na pa sa espiritu ako, at narito may isang luklukang nalalagay sa langit. At sa ibabaw ng luklukan ay may isang nakaupo. At ang nakaupo ay katulad ng isang batong haspe at isang sardyo at naliligid ng isang bahaghari na tulad sa anyo ng isang esmeralda. At sa palibot ng luklukan ay may 24 na luklukan. At sa mga luklukan ay nakita kong nangakaupo ang 24 na matatanda na nadaramtan ng mapuputing damit. At sa kanilang mga ulo ay may mga putong na ginto. At mula sa luklukan ay may lumalabas na kidlat at mga tinig at mga kulog. At may 7 ilawang apoy na mga nagliliyab sa harapan ng luklukan na siyang 7 espiritu ng Diyos. At sa harapan ng luklukan ay wari na may isang dagat na bubog na katulad ng salamin. At sa gitna ng luklukan at sa palibot ng luklukan ay may 4 na nilalang na buhay na puno ng mga mata sa harapan at sa likuran. At ang unang nilalang ay katulad ng isang leon, at ang ikalawang nilalang ay katulad ng isang guyang baka, at ang ikatlong nilalang ay may mukhang katulad ng sa isang tao, at ang ika-4 na nilalang ay katulad ng isang agila na lumilipad. At ang 4 na nilalang na buhay na may 6 na pakpak bawat isa sa kanila
ay mga puno ng mata sa palibot at sa loob, at sila'y walang pahinga araw at gabi na nagsasabi, Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, na nabuhay at nabubuhay at siyang darating. At pagka ang mga nilalang nabuhay ay nangagpupuri at nangagpaparangal at nangagpapasalamat sa nakaupo sa luklukan, doon sa nabubuhay magpakailan-kailanman, ang 24 na matatanda ay nangagpapatira pa sa harapan niyaong nakaupo sa luklukan at mangagsisisamba doon sa nabubuhay magpakailan-kailanman. At ilalagay ang kanilang putong sa harapan ng luklukan na nangagsasabi, Marapat ka, O Panginoon namin at Diyos namin, na tumanggap ng kaluwalhatian at ng kapurihan at ng kapangyarihan, sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay, at dahil sa iyong kalooban ay nangagsilitaw at nangalikha. Lumundag ka sa 5:6. At nakita ko sa gitna ng luklukan at ng 4 na nilalang na buhay at sa gitna ng matatanda, ang isang kordero na nakatayo, na wari ay pinatay, na may 7 sungay at 7 mata, na siyang 7 espiritu ng Diyos na sinugo sa buong lupa. Ayan. So, pinakita kay Juan yung setup sa langit no? May isang luklukan, tapos meron dung 24 na luklukan na nakapalibot, merong 4 na nilalang na buhay. Nakita ni Juan yung setup sa langit. Ngayon, hindi lang si Juan ang nakakita noon. Nakita ni Juan, dun sa harap ng luklukan, merong isang nakatayo na kordero. No? Sa libro ng Gawa, merong ganitong pangyayari nung mamatay si Esteban. Basahin natin yung Gawa, Kapitulo 7 at versikulo 55. Datapwat siya, palibhasa ay puspos ng Espiritu Santo, ay tumitig na maigi sa langit, at nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos, at si Jesus na nakatindig sa kanan ng Diyos. Kaya nakatindig si Kristo dito sa panahong ito. Nung pinapatay si Esteban, nakita niya ang Kristo nakatindig sa kanan ng Diyos. Hindi nakaupo. Di ba? Nakatindig no? May nagtanong nga sa akin, bakit po nung nabasa ko si Kristo nakaupo sa kanan ng Diyos? Siyempre, ikaw man ang nakaupo, pinapatay si San Esteban, mapapatindig ka, di ba? No? Ang ibig sabihin, hindi naman siya tumindig sa Diyos. Nakatindig siya sa gawing kanan ng Diyos. Gaya rin naman nung sa harapan ng luklukan, nakatayo yung kordero. Alam naman natin si Kristo yung kordero ngayon. Pero nung pumanik na sa langit ang Panginoon sa Kristo, pagkatapos na mangaral sa lupa, ang sabi sa Biblia, si Kristo'y umupo sa kanan ng Diyos. Gaya rin naman nung nakita ni San Esteban, nakatindig siya sa kanan ng Diyos. So, hindi siya sa Diyos nakaupo at hindi siya sa Diyos nakatindig, kapatid. Mayroong kanan dun sa luklukan sa langit. Kaya, kung iisipin po natin, kapatid, hindi naman masasabi natin ang tamang salin ang iyong luklukan ay Diyos. Hindi naman po niluluklukan ng Diyos. Malaking kabastusan naman para luklukan ni Kristo. Upuan niya yung Diyos. Ang meron pong kanan yung luklukan. Gaya nung sinasabi sa Colosas 3:1. Kung kayo nga ay muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Si Kristo nakaupo sa kanan ng Diyos. Kaya nga raw si Kristo'y tao dahil dun sa awit 80. Basahin natin yung awit, Kapitulo 80:17. Mapatong nawa ang iyong kamay sa tao na iyong kinakanan, sa anak ng tao na iyong pinalakas sa iyong sarili. Makita mo, kapatid? Mapatong nawa ang iyong kamay sa tao na iyong kinakanan. Sino ba yung tao na yun? Si Kristo kayo. Saan nandun yun? Nasa kanan ng Diyos. Sa tao na iyong kinakanan, ang sabi. Hindi nasa kanya, hindi sa kanya nakaupo.
Kaya kung kukunin mo yung logic mismo ng Biblia, hindi ka dapat maniwala. Ang tamang translation ang iyong luklukan ay Diyos. Mas naniniwala po ako, kapatid, doon sa pagkakasaling ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman. Yun po ang sagot ko sa tanong mo, kapatid. Hanay ang Macau. Nandun si kapatid na Mel Pingal. Macau, come in please. Opo, kasi ito po una natin pagtatanong na Gilbert Philip. Isa po siyang nagsusuri. Sa tanong po ni Apostol Pablo, paano po niya na po ang mga salita ng Diyos na naistat ng mga ng Apostol sa panahon ni Kristo bago ito maging isang liyak sa panahon natin? Alam mo, kapatid, ang isinulat ni Pablo ay mismong yung kanyang nakita, narinig. Ganun kasi ang mga apostol kung magsulat. Sila mismo kasi ang nakakita at nakarinig. Basahin natin, kapatid na Daniel, yung unang Juan 1:3 hanggang 4. Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Hesukristo. At ang mga bagay na ito ay aming isinusulat upang ang ating kagalakan ay malubos. So ang isinusulat pala ng mga apostol, yung nakita nila at narinig. Bakit yung nakita nila at narinig? Hindi naman kasi lahat ng tao pwedeng magsulat Kasi ang katiwa-tiwalang magkakapagsulat, yung mismong nakakita at nakarinig, kung tawagin sa English yun, eyewitness Basahin natin yung Gis 39 hanggang 41 ng Gawa. At mga saksi kami sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem, na siya na may kanilang pinatay, na siya ibinitin sa isang punong kahoy. Siya'y muling binuhay ng Diyos ng 3 araw, at siya'y itinalagang mahayag, hindi sa buong bayan, kundi sa mga saksi na hinirang ng Diyos ng una, sa makatwid bagay sa amin, na nagsikain at nagsiinom na kasalon niya pagkatapos na siya'y muling mabuhay sa mga patay. Ayon. Kaya ang sabi ng mga apostol, siya ang wika ay saksi kami sa lahat ng bagay na ginawa niya. So saksi sila, eyewitness sila. At siya ay pinatay, muling binuhay na mag-uli ng 3 araw at itinalagang mahayag, hindi sa buong bayan, kundi sa mga saksi na hinirang ng Diyos ng una, sa makatwid bagay sa amin, na nagsikain at nagsiinom na kasalon niya, pagkatapos na siya ay muling mabuhay sa mga patay. So meron talagang kasalo si Kristo, kasama niya, mga apostol, nakakita, nakarinig. Yung mga unang 12. Pero si Pablo, bandang huli na siya naging apostol. Pero nakita niya rin si Kristo, nasaksihan niya rin na talagang nabuhay na mag-uli si Kristo. Kasi siya ang isa sa nagpapapatay sa mga Kristiyano, si Pablo nung araw. Pinapapatay niya yung mga Kristiyano. 22:4 ng Gawa. At aking pinag-usig ang daang ito hanggang sa pagpatay, na tinatalian at ipinapasok sa mga bilangguan ang mga lalaki at gayon din ang mga babae. Ayan, si Pablo, isa siya sa mga Hudyo na umuusig sa Kristyanismo. At alam niyang napatay na si Kristo. Alam niyang napako na sa krus kasi galit siya sa Kristyanismo. Inuusig niya, mga kapatid, mga lalaki at babae, walang patawad si Pablo, pinapapasok niya sa bilangguan. Yung iba ay pumapayag siyang patayin. Ganyan ang ginawang pag-uusig ni Pablo sa mga Kristiyano. At alam na alam ni Pablo namatay si Kristo sa krus.
Kasi inuusig niya nga yung iglesia eh. Ngayon, nung isang beses na siya'y naglalakad, nagpakita sa kanya ang Panginoong Hesus. Basahin natin yung nasa 9:2 ng Gawa. At humingi sa kanya ng mga sulat sa Damasco sa mga sinagoga upang kung siya'y makasumpong ng sino man sa mga nasa daan, maging mga lalaki o mga babae, ay kanya silang madalang gapos sa Jerusalem. At sa kanyang paglalakad ay nangyari na siya'y malapit sa Damasco at pagdakay nagliwanag sa palibot niya ang isang ilaw mula sa langit. At siya'y nasubasub sa lupa at nakarinig ng isang tinig na sa kanya'y nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? At sinabi niya, Sino ka baga, Panginoon? At sinabi niya, Ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. Ngunit magtindig ka at ikaw ay pumasok sa bayan at sasalitain sa iyo ang dapat mong gawin. Ayun, nung siya'y papunta sa Damasco, meron siyang pagnanasang matinding, talagang ipagbibilanggo itong mga Kristiyano, ay nagpakita sa kanya ang Panginoon sa daan sa Damasco. Kaya ang sabi niya nung bandang huli, basahin natin nung apostol na si Pablo sa Kapitulo 9 ng unang Korinto. Ganito ang sabi niya. Hindi baga ako'y malaya? Hindi baga ako'y apostol? Hindi ko baga nakita si Jesus na Panginoon natin? Hindi baga kayo'y gawa ko sa Panginoon? Sabi niya sa mga taga-Korinto, di ba ako'y malaya? Di ba apostol ako? Hindi ba nakita ko si Jesus na Panginoon natin? Napakita pala talaga si Kristo kay Apostol Pablo. Basahin natin sa 15, unang Korinto 15:5. At siya'y napakita kay Cephas at saka sa 12. Pagkatapos ay napakita sa mahigit na 500 kapatid na paminsan na ang karamihan sa mga ito ay nangabubuhay hanggang ngayon. Datapwat ang mga iba'y nangatulog na. Saka napakita kay Santiago at saka sa lahat ng mga apostol. At saka huli-hulihan, tulad sa isang ipinanganak sa di kapanahunan, ay napakita naman siya sa akin. Ako nga ang pinakamaliit sa mga apostol. At hindi ako karapat-dapat na tawaging apostol sapagkat pinag-usig ko ang iglesia ng Diyos. Ayun, sa kahuli-hulihan ng wika, napakita siya sa akin. Ako nga ang wika ang pinakamaliit sa mga apostol. Di man ako karapat-dapat tawaging apostol sapagkat pinag-usig ko ang iglesia ng Diyos. Ayun, sabi sa Biblia, nakita ni Apostol Pablo ang Panginoon, nagkakita sila at may tinanggap si Pablo na mga pahayag mula sa Panginoon. Yun ang sinasabi niya sa Galacia 1:10. Sapagkat ako bagay nanghihikayat ngayon sa mga tao o sa Diyos? O ako bagay nagsisikap na magbigay lugod sa mga tao? Kung ako'y magbibigay lugod pa sa mga tao, ay hindi ako magiging alipi ni Kristo. Sapagkat aking ipinatatalaста sa inyo, mga kapatid, tungkol sa ebanghelyo na aking ipinangaral, na ito'y hindi ayon sa tao. Sapagkat hindi ko tinanggap ito sa tao, ni itinuro man sa akin, kundi aking tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Hesukristo. Nakatanggap si Pablo ng pahayag, kapatid, yung mga aral, yung kanyang mga dapat sabihin, at sinabi ng Diyos sa kanya, isulat niya yun. Basahin natin ang 14:37. Kung iniisip nino man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Ayun, kaya nagsulat si Pablo ng naging bahagi ng Biblia. Yung nakita niya, narinig niya, sinabi sa kanya ni Kristo, sabi niya, ang mga bagay na isinulat ko sa inyo, pawang utos ng Panginoon. Ayun. Kaya nakasulat yan, kapatid. Paano niya naisulat na buo ang bagay na naging bahagi ng Biblia? Kasi nakita rin niya si Kristo, tapos pinagpahayagan siya at inutusan siyang isulat yung mga bagay na kanyang nakita. Hanggang doon ang aking sagot, kapatid na Daniel.
Po, salamat po sa Macau. Lipat naman tayo ng Legazpi City. Kapatid na Danny Navales, kapatid na Roland Antonio. Legazpi, come in, please. Kung magtatanong kay kapatid Nelly sa gabing ito, mula po dito sa Albay at mula po siya sa Malinaw, Albay, Ginoong Eustacio Clavesilia, isang Katoliko po. Ang katanungan ko po, kung si Say Inot na nagdibo kan Diyos-Diyusan, Ang tanong po ng kapatid Nelly, kapatid na Daniel, ay kung sino daw po ang unang gumawa ng Diyos-Diyusan. Sa Biblia po, walang record kung sino unang gumawa ng Diyos-Diyusan. Marami pong mga Diyos-Diyusang ginagawa ang mga tao, pero wala pong nakasulat na record kung sino ang kauna-unahan na gumawa. Basahin natin yung 115:4 ng awit. Ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto, yari ng mga kamay ng mga tao. Ayon, yun po palang mga Diyos-Diyusan, yari yun ng kamay ng mga tao. Basahin natin ang 17:29 ng gawa. Yamang tayo nga'y lahi ng Diyos, ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Ayun. Tao talaga po ang gumawa niyan, kamay ng tao, katalinuhan ng tao. Hindi po gawayan ng mga unggoy, hindi gawayan ng mga bubuyog, o kaya hindi ginawayan ng mga langgam. Kasi yung mga bubuyog, mga langgam, nakakagawayan ng mga anyo-anyo eh. Yung mga langgam, nakakapagtayo yun ng mga anay, nakakapagtayo yun ng mga parang nuno sa punso eh. Gawa po ng langgam yun. Pero yung mga Diyos-Diyusan, gawa ng kamay ng mga tao. Hindi lang po nakarecord sa Biblia kung sino ang unang-unang gumawa na kauna-unahan. Merong mga nakarecord na gumagawa niyan, kagaya nung mga panday tanso sa panahon ni Pablo. Basahin natin yung gawa ng mga apostol. Pakinggan niyo po ito, kapatid. 19:24. Sapagkat may isang taong nagngangalang Demetrio, panday pilak, na gumagawa ng maliliit na dambanang pilak ni Diana, ay nagbibigay ng hindi kakaunting hanap buhay sa mga panday. Na sila'y kanyang tinipon pati ng mga manggagawa ng mga gayong gawa, at sinabi, "Mga Ginoo, talastas ninyo na nagsisiyaman tayo sa hanap buhay na ito. At inyong nakikita at naririnig na hindi lamang sa Efeso kundi halos sa buong Asya ay nakaakit ang Pablong ito at naghiwalay ng maraming mga tao na sinasabing hindi raw mga Diyos ang mga ginagawa ng mga kamay." Sila kay Pablo, ang isa sa manggagawa niyan si Demetrio eh. Kaya ayoko ngang magbigay ng pangalang Demetrio sa mga apo ko eh. Kasi isa sa mga nakarecord sa Biblia, yung Demetrio na yan panday panday, gumagawa ng mga maliliit na pilak na dambana ng Diyos-Diyusan ng mga taga-Epeso na si Diana. Yung Diana na yan, Diyos-Diyusan niya ng mga taga-Epeso. Ayoko rin magbigay ng pangalang Diana sa mga nanghihingi sa akin ng pangalan para sa kanilang mga anak. Pero wala pong nakasulat kung sino unang-unang gumamit niyang o gumawa niyang mga Diyos-Diyusan na yan. Pero ang isang bagay na matitiyak po natin ay ang pinanggalingan niyang ideya ng Diyos-Diyusan, kauna-unahan yung ideya, yung pagsamba sa hindi tunay na Diyos ay si Satanas. Kalaban kasi siya ng Diyos eh. Siya ang nag-uudyok sa tao na sumamba sa ibang mga Diyos. Inihihiwalay niya ang tao sa pagsamba sa Diyos. Tinuturuan niya ng pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Yan pong pagsamba sa mga Diyos-Diyusan ay espiritu at diwang nanggagaling kay Satanas. Dahil siya po ay nagre-rebelde sa Diyos. Yun po ang sagot, kapatid. Salamat po.
Thank you so much. And lipat po tayo sa Lawag City, kapatid na Rick Erese. Come in, please, Lawag. Mula po dito sa Ranada Building, Airport Road, Lawag City. Nandito pong ating isang bisita, isang espiritista, si Mr. Ruel Urbano. Pakibigay lang po ang katanungan, Mr. Urbano. Ang tanong ko lang po, magmula kina Abel at Cain, pareho silang lalaki. Paano dumami ang mga tao? Pareho silang lalaki. Kapatid, ang pagdami ng tao nanggagaling sa lalaki at sa babae. Yun ang pagdami ng tao. Hindi naman puro lalaki yung naging anak ni Adan saka ni Eva. Basahin natin yung 5:4 ng Henesis. At ang mga naging araw ni Adam, pagkatapos na maipanganak si Seth, ay 800 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. Ikaw man ang mabuhay ng 900 taon, ilang babae kaya pwede mong ipanganak, kapatid? Tinan mo, yung tatay ko, nabuhay lang ng 97 years. Nagkaanak siya ng 6 na lalaki at 2 babae. 8 kaming magkakapatid Huwag kang maniwala na 2 lang ang anak ni Eva at ni Adan. Ikaw man ang mabuhay ng 900 taon, gaano karaming anak ang pwede mong i-produce? At napakahusay mo naman pagka puro lalaki lang ang magiging anak mo. Pagkahusay namang tao nung gano'n, Pero hindi totoo yon. Meron siyang anak na mga lalaki at mga babae. Kaya ang napangasawa ni Cain ay kapatid din niya. Kasi wala namang ibang tao sa mundo noon. Sa 3 ng Henesis, versikulo 20, basahin natin, kapatid na Luz. At tinawag na Eva ng lalaki ang kanyang asawa sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. Basta't nakakakita ka ng nabubuhay na tao noon, anak ni Eva yon. Tandaan mo, kapatid. Si Eva, kaya ang pangalan ay Eva, siya ang ina ng lahat ng nangabubuhay. Yun ang sagot ko sa tanong mo, kapatid, sa Lawag. Pasalamat po tayong muli. Una sa Panginoon at binigyan tayong mabuting pagkakataon na maibahagi po natin ang ating pananampalataya sa ating mga kapwa-tao. At ganoon din nagpapasalamat tayo sa lahat ng ating mga panauhin at sa lahat ng ating mga kapatid na naging katulong para po sa pagsasagawa ng Bible Exposition sa mga kaugnayan natin sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan po ng internet at ganoon din ang satellite system na ating pong ginagamit. Maasa po kaming sa tulong ng Diyos sa mga darating pang pagkakataon ng ating pagsasagawa ng Bible Exposition ay makakasama namin muli kayo upang makinig at magdulang ng mga aral at katwiran ng Diyos.